Punta muna tayo ngayon sa Maynila. Kita po natin sa ating live na video na may mga taong nagsitakbuhan kanina. Hingi tayo ng update kay Jonathan Andal. Jonathan, parang nagkaroon ng konting movement dyan. Tama ba? Usok ba yung nakikita namin, Jonathan? Kaya nakikita ko, ako yung container sa truck. Yung nasusunog. Sir, ano nangyayari? Pwede malaman? Ano yung nasusunog? Gulong. Sinunog nila yung gulong. Dala nila yung gulong o saan galing yung gulong? Sa container van. Yung gulong ng container van. Yung pala yung nasusunog ngayon, Tia. Yung gulong ng container van. Sinunog daw ng mga priesta. Yung mga nagpo-protesta. Aha. Teka lang, nakita natin yung mga pulis, meron silang mga marka. Sir, Oo. Kasi may mga hinagis daw kanina. Ano yung mga hinagis sila? Bote na may. Bote na malalaki. Umabante yung mga pulis. May mga lumilipad. Teka lang, take over lang saglit. Ayan, teka lang. May tinataas na ng mga pulis yung kanilang shield. May mga lumilipad na, ano yun? Jonathan, ingat ka muna dahil... Oo. Oo. Baka kailangan mo rin sumilong muna, no, Jonathan? Nakikita natin. Parang nashagip ng camera, kita natin may mga paa doon sa kabila ng container van. Oo, Jonathan? Yes, Pia, sorry. Ano yun, Annette? Oh, linawin lang namin, itong container van na ito, nandyan ba talaga yan dahil nakabarikada yan, Jonathan? Yes, nakabarikada talaga yung container van na yan dito. At hinarangan ng mga otoridad itong Ayala Bridge para hindi makadaan dito yung mga magpoprotesta. Pero mukhang sa mukhang nangyari, sorry. Sir, pwede magtanong, inatent ba nila makapasok dito kanina? Magugulo lang. Alright, anong sabi ng pulis na nakausap natin? May hanggang sa Pia, may nakikita mga lumilipad na bato. Ayun, tumatama dun sa mga naka-formation ngayon yung mga pulis na nakaangat yung kanilang mga shield. May cook. Alright, Jonathan, ingat ka rin, no? Yes. Hanap ka ng masisilungan dahil baka pati kayo ay matamaan dyan. Nakikita namin kasi dun sa video ng iyong cameraman, hagip niya, no, yung ibang mga tao na nandun sa kabila ng container van. Sinesenya sana ng mga pulis na wag namang bato, wag namang gulo, pero buti nakalayo na rin kayo, no, kahit papano. At nakikita na namin sa kalsada yung mga bato na inihagis. May mga kaya nangyari dyan. Tinamaan na yan. Pintura. So, nagbato sila ng mga pintura. Pintura pa to. Ayun, kasi nakita natin yung mga balat ng mga ibang mga polis dito. So, yung uniforme nila, markado ng mga kulay gray na pintura. So, yun daw sa may mga lumipad daw na bote kanina. May laman na mga... Pinapatabi tayo ng pulis kasi baka may mga lumilipad. Pero Jonathan, yung nakikita natin, yes. yung grupo na nandun sa kabila ng container van, malaki ba yung grupo? Kasi parang dun sa visuals natin, hindi naman ganun kalaking grupo. Actually, Pia, sa point of view ko, dito sa pwesto ko, hindi makita kung gaano kalaki yung grupo na nasa kabila. Kasi nakahabang sa view namin yung container van na nakabarkada dito sa may Ayala Bridge. So hindi ko masabi kung malaki ba yung grupo na nasa kabilang side. Pero ito, nakikita ko, nakasuot sila ng mga mask, nakatakip ng mukha yung nakatakip ng tela yung mga mukha. Ito, umaabante na. Umaabante na yung mga babato. Saka parang mga bata. Ito, parang mga kabataan. Nakikita kong namamato ng mga bato at ng mga bote dito sa mga pulis. Oo, nakita na nga namin sa video, no, Jonathan, at parang tinanggal ata yung yero dyan, ano? O may yero ba dyan kanina? Kasi ngayon parang may butas na, so talagang naihahagi sila at naibabato nila kung ano man. Pero eto, okay, so yung iba naglalakad paalis pero parang may iba na talagang... lumalayo na. Oo. Pero may ibang nananatili pa rin, Jonathan? Yes, so nakikita ko, meron pa rin mga paa doon sa likod ng container van. So, pero wala na lumilipad ngayon ng mga kung ano namang mga binabato nila. Pero yung mga pulis ay nakaposisyon pa rin. Hindi naririnig.
kung may naririnig ka sa background ko, yun yung panawagan ng mga pulis, yung parang public service announcement nila sa mga relista, nakikiusap na manatiling mapayapa at maayos yung gagawing kilos protesta. Medyo masakit sa mata at sa ilong yung usok ng gulong na sinusunog. Oo nga. Sophia. Nako, Jonathan, medyo malapit-lapit rin kayo, no, doon sa lugar. So baka nga kailangan umatras ng kaunti, no, kung masakit na sa ilong, ano, at sa mata yung usok. Kasi nakita namin itim na itim at may apoy pa rin. Hindi pa rin pinapatay yung apoy doon sa gulong. Pero Jonathan, sa ngayon ba may mga dumadating pa rin na mga nagkikilos protesta dyan? Actually, Pia, hindi ko talaga makita yung kabilang Okay. side dahil bukod sa makapal yung usok na nasa harap namin, ay yung nakabarikada dahil kasi yung container van. So, hindi ko matanaw kung ano yung nangyayari doon sa kabilang panig nitong sa panig ng mga rallyista. Alright, pero sabi mo nga, no, Jonathan, sa ngayon, maximum tolerance pa rin, no, yung ipinapatupad dahil pinapaalalahanan pa lamang sila ng mga polis na huminto sa paghagis ng kung anuman at pinapaalis ba sila, Jonathan? Hindi naman sila pinapalit kasi ang off-limits lang naman talaga, itong Ayala Bridge, hindi na sila pwede pumunta rito. Mukhang sabi nung usap ka ni Boss kanina, mukhang naggulo daw dito sa area na ito. Kasi pwede sana nila itong daanan papuntang Menjola. Tawid lang to eh. Pag nakatawid ka dito sa Ayala Bridge, ang lapit mo na sa Menjola eh. Ito na yun. Alright, nako, Pero Jonathan. dahil maraming Ayala Bridge, iikot sila. Nako, Jonathan, may nakita kaming video kanina mula naman kay Manny Vargas ng Kaya may naririnig DZBB. akong pumutok, sumasabog ako naririnig. Oo. Hindi ko alam kung ano lang yun. Pero may narinig akong pagsabog dun sa may... Sa kabila, no? Gulong ba yun? No? Kasi, well, Jonathan, meron kami nakikitang kuha ni Manny Vargas na lumalapit na yung mga relista sa mga pulis na naka-formation at talagang tinutulak na yung iba. Ito, umaatras niya yung paatras niya yung mga pulis. So, nakaposisyon sa likod ng mga pulis. So, ang point of view ko, at sa mga oras na ito, nakikita ko yung mga pulis paatras sila. Jonathan? Oo. Yes. Sorry, linawin ko lang yung sinabi mo, no? Yung mga kasama mo dyan, paatras na rin ba yung mga pulis? Umaatras sila sa mga oras na ito. Paatras yung kanilang posisyon. Hindi ko alam kung anong nangyayari, kung anong utos sa kanila. Pero mukhang umayos na, mukhang pumayapa na yung sitwasyon. Kaya, wait, nagpo-formation pala sila ulit. Nagpo-formation ulit. Nakala ko, aalis na sila sa kanilang pwesto, pero hindi. Nag-formation sila ulit dito. Okay, pero wala ka nang naririnig. Nakikita ko na yung mga nagpo-protesta. Medyo marami pa yung nandoon sa kabilang side nitong container van. Pero wala na nang babato ngayon. Wala na nakikita ng babato. Yes, Pia. Alright. So wala ka na rin naririnig. Kanina sabi mo, Jonathan, parang may pumuputok. Wala naman ngayon. Tumahimik na? Oo. May isa lang ba narinig akong pagsabog. Hindi ko alam kung ano yun. Verify natin mamaya. Baka hindi ko alam kung doon ba yun sa may nasusunog or kung ano man. Pero i-verify natin mamaya yun. Kaya wala naman ako naririnig na kung ano man, Pia. Alright, sige Jonathan, babalikan ka namin mamaya. Mag-ingat kayo dyan. Si Jonathan Andal po ay nakabantay po dyan po sa Maynila, sa may Ayala Bridge, kung saan hindi po pinapayagang makapasok ang mga nagkikilos protesta. Pero gaya na nakikita po natin sa live na video, ay nagsunog na po ng gulong, may mga ibinato, may mga inihagis sa mga pulis. So, sa ngayon, nakikiusap pa ang mga pulis na huminto na sa pagtapon ng kung anuman o paghagis ng anuman ang mga realista. Babalikan natin mamaya si Jonathan. Sa ngayon, alamin po muna natin ang sitwasyon sa People Power Monument naman, no, kung saan dapat nag-umpisa na rin, no, yung programa na itinakda para sa hapong ito at naroon si Mariz Umali. Mariz? Yes, Pia, nagpapatuloy ang programa, no, yung main program na nagsimula kanina alas 2 ng hapon. Sa mga sandaling ito, ay nagsasalita na ang mga obispo. Ayan po, kakakuha pa lang ng mikropono ni Cardinal Ambo David. So, isa-isang nagsasalita yung mga obispo na kabilang sa mga
nagkilos protesta rito. Napakaraming taong simbahan ang naririto sa People Power Monument. At ito raw ay simbolo ng ang simbahan ay isang ina. At sa tuwing nasa peligro, namomroblema at talagang may suliranin ang kanyang mga inakay, ang kanyang mga anak, yung simbahan na sang ina ay talagang tumutulong sa kanyang mga anak. Ano? So, napakaraming mga taong simbahan. Pero kanina, nakita rin natin yung mga retired generals na magkakasama rin na nag-marcha rito. Hindi nila nais ang magulo na pagtitipon. Nais nilang mapanatili yung tahimik, mapayapang sitwasyon ng Maris? Yes. Oo. Naririnig mo ba ako? Yes, go ahead. Sorry, kasi hindi ko kita. Sorry, Pia, kasi hindi kita masyadong naririnig dahil sa lakas ng sounds dito. Pero kung makikita ninyo sa aking likuran, ito po yung White Plains. Dito po sa corner EDSA, ito lamang po yung People Power Monument sa aking likuran. At kanina ay nadadaanan pa ng mga motorista, ng mga sasakyan, yung kabilang lane. Pero ngayon po talagang sarado na ito pong White Plains, sarado na rin po yung EDSA dahil sa dami ng mga taong nagsama-sama na, nagtipon-tipon na rito mula pa sa EDSA Shrine kanina, tapos yung mga galing din dito sa kabilang banda, dito sa EDSA, lahat sila ay nag-converge na rito sa People Power Monument. At nakikita natin, ayan, parang naririnig ko si Cardinal Tagle. Oo. So, sa puntong ito, yung programang ito, ay ang mga nagsasalita muna, mga obispo. So nag-isa-isa na sila ng kanilang mga mensahe. Napakaraming mga iba't ibang grupo rito, Pia, no? Mga kabataan, mga retired generals, mga taong simbahan, mga ordinaryong mamamayan. Kanina, Pia, nakausap din natin, galing pa silang Mindanao sa BARMM. Maging yung sa mga taga Zamboanga, Sibugay, Mama Sapano, yung iba't ibang areas, ay nagtungo rin daw sila rito para makiisa sa pagtitipong ito dahil nais nila na maiparating din yung kanilang boses at masabi yung kanilang hinaing, ang kanilang reklamo, maging sila sa Mindanao, hindi lamang dito sa Luzon ang apektado ng mga baha, pati raw yung sa Mindanao, sila lahat ay talagang apektado ng mga baha at ito ay resulta ng maanumalya o kinurakot na pondo para sana sa mga flood control projects. So, ito po kanina, Alright. Si Marie Zumali po ay live po sa Nice People nilang Power pagtitipon. Monument. So, ngayon, Pia, may sinasabi ka ba? Alright, medyo naputo lang yung isang bahagi ng report mo, Maris. Pero tanungin lang namin kasi narinig na. Alright, so nagpapatuloy po yung sinasabi ni Cardinal Tagle. Pakinggan, si ano po to? Si Cardinal Ambo David ang nagsasalita ngayon. Sana wala pa sa ganyang yugto ang pakiramdam ng ating Panginoon. Alam mo, Pia, Pero alam ang ko, nais talaga pagod nila na pagod na mapanagot tayo sa katingin at minsan. talagang Kaya makulong. ang daming Kaya ang panawagan nila rito, nagbabayad tama na, dun sa sobra na, ikulong na. video Dahil hindi raw ng sila birthday titigil ng pamangkin kong si dun Cara sa David. pagtitipon nila rito. Pia, tumigil ako kasi pinakikinggan ko si Cardinal David, no? Kanina, ito, binabanggit niya yung wish ni Cara David nung siya'y nag-celebrate ng kanyang birthday. Ano? At doon nga binanggit ni Cara
ng pabiro Okay lang. na sana Sa mamatay na Biblia, raw lahat ng marami kurakot. mong At ito po panag-oy. ay Hindi naman kailangan isang simbolo puro raw matatamis ng na lahat salita lang ng mga ang ating bigkasin ng sa hiling pananampalataya. ng maraming mga Yung tao ating na ngayon ay saloobin, apektado na yung ating ng maanumalyang damdamin, ipahayag flood po control natin. project. So mamaya, Kaya't magpapatuloy pa rin tayo, patuloy tayong ngayong tututok sa hapon, nangyayaring programa na tayo'y dito sa People Power nagtitipon Monument. dito Sa ngayon, EDSA balik muna sa iyo, People Pia. Power Monument. Alright, maraming Para salamat. Si Mariz Umali po nag-uulat live mula sa People Power Monument kung saan kasalukuyan pong nagsasalita si Cardinal David. At magkakaroon po tayo ng pagkakataon na mapakinggan no, ang sinasabi ni Cardinal David. Alright, eto, pakinggan po natin ang buo yung sinasabi ni Cardinal David. Tapos si Marisa, call anytime, pero nakasumin kami sa Mga stage ngayon. minamahal namin Alright, yan po ay live na kuha pa rin sa People Power Monument. At eto po si Cardinal David na nasa entablado po ngayon sa mga sandaling ito. Kasama po niya ang ilan pong mga obispo. Nakita natin Bishop Robert Gaa ng Diocese of Novaliches at iba pang mga opisyal ng simbahan na nariyan po. Kasama po niya. Ecumenical po tayo ngayon. At hindi lang ecumenical, interfaith tayo. Dahil kasama rin natin ang mga kapanalig mula sa iba't ibang mga pananampalataya, taga-civil society, at lahat ng tao may mabuting kalooban. Magandang hapon po. Salamat sa pagtugon ninyo sa aming panawagan na makiisa tayo sa payapang pagtitipon na tinagurian nating trillion peso march, araw ng panalangin at pananagutan dito sa EDSA People Power Monument ngayong araw ng linggo, September 21, paggunita sa madilim na kabanata ng ating kasaysayan. Salamat sa Diyos at ang lugar na ito ay naging simbolo dahil tumungo dito ang milyon-milyong mga Pilipino noong Pebrero 1986. Kanina ho hinihintay ko yung kantang handog ng Pilipino sa mundo. Mapayapang paraang pagbabago. Balita ko po, may pambabato nang nangyayari doon sa may luneta. Pero iilan lang naman yon. Tayo ang nakararami. Tayo ang naghahangad ng tunay at malalimang pagbabago, pero sa mapayapang paraan. Mga kapatid, hindi po ito politika. Isa itong moral na paninindigan. Alright, mga kapuso, puntahan po natin ngayon ang sitwasyon sa Maynila kung saan nakita po natin nagkaroon na ng paggalaw, no? Yung mga pulis kanina, hindi pa po sila umaalis sa kanilang pwesto, pero ito nakita natin yung ilan sa mga pulis na nasa kabilang bahagi ng barikada ay tumatakbo na, no? Hindi malinaw, no? Kung saan po ba sila papunta, tinataboy ba nila ang mga relista, pero makibalita tayo kay Jonathan Andal na nariyan pa rin sa Maynila. Jonathan? Alright, Jonathan? Okay, go ahead, Jonathan. Alright, habang hinintay po... Okay, go ahead, Jonathan. Oh my God, may natumba dito ranista. Nagkakagulit dito, may na-arresto sila, may kinakansyan yung mga pulis na isa member to ng mga nagrarani kayo na nabuod na rin, nakabante na siya yung mga pulis doon sa harap ng container. So, napunan na nila yung apoy. May nadampot sila sa isa sa mga nasa kabilang side kanina, yung mga nagrally. Isa ba to? Dalawa. Dalawa yung nakuha nila eh. Dalawa yung na-arresto nila rito. Dinampot nila. Oo. Nakabante na yun yung mga pulis. Nagpas na kami sa Ayala Bridge. So, natulak na nila yung mga rallyista patras. Yung direksyon papunta doon sa Maynileta. Kasi itong mga rallyista, ang gusto nila kanina, dito sila tatawid sa may Ayala Bridge para nakapunta ng Mendoza. Eh, pagtawid mo ng Ayala Bridge, pagkalam mo doon, malakan lang ngayon. So, talagang security na nilatag dito ng mga polis. Sa lang din ako. Papunta ako doon sa pinakabukana ng
sa frontline itong mga pulis. Mhm. Alright, So Jonathan. mga isang kanto Pia yung naitulak ng mga pulis. Mula doon kanina sa may Ayala Bridge. Nakapula na rin nila ng kuya mo. Kinausap natin yung ilang mga pulis na tinamaan kanina. Yung isa, meron sa mga pintura sa uniforme niya, meron sa pintura sa braso niya. Pinadala ko doon yung video kung mati-play natin. Ang sabi niya, sa babaeng pulis ito, itinapon daw yung isang galon na may lamang liquid. At ang liquid na yon, may kulay gray na hindi sila sure kung pintura nga ba talaga yun. Pero ang sabi nila, mabaho at mapanghe yung amoy yung liquido na tinapon sa kanila. May isang pulis din tayo nakausap na sugatan yung braso niya. Ang sabi niya, hinampas daw siya nung mga rallyista na gamit yung barikadang bakal na natanggal o nabuwal ng mga nagrarally kanina. May pangatlong pulis na nakausap natin, hinimatay naman. Teka lang, Pia, ito, may nakita ko dito, pinadapa. Nadapa ng mga pulis, ilan to nakapa ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mga 12. Anong nangyari sa kanila? Bakit sila pinadapa? Sir, ano nangyari? Bakit sila pinadapa dito? Ayaw magsalita ni sir. Pero nandito sa isang bangketa, nakadapa yung 12 mga kalalakihan lahat ito. Nakasuot ng kulay itim, face down. Wala sumasagot. Sasagot ng pulis kung anong dahilan. Pero nagtatawag siya ngayon ng iba pang pulis dito sa may gilid ng bangketa. Ito po, yung mga pulis po, 2 kanto na kanina, isang kanto pala yung nako-cover nila yun, 2 kanto na naitulak yung mga nagpo-protesta. Dito na sila ngayon sa may kanto ng San Marcelino, sa may tapat po yan ng TUP, dito sa may Ayala Boulevard din. So wala na ako nakikita mga umaabante o mga nagkakagulong mga renista, nagpulasa na sila lahat. At yung mga naiwan dito, ito mukhang dadamputin ng mga pulis. Hindi ko alam kung anong kasalanan itong 12 kataong kalalakihan na pinadapa dito sa gilid ng bangketa. Pero hindi pa sila pinapatayo. Nag-aantay pa na ibang pulis na lalapit dito, yung isang pulis na nagpadapa sa kanila kanina. Anyway, balik doon sa kinukwento ko, Pia, kayo na isang pulis, ang kwento niya sa akin, hinimatay daw siya. Kasi sila yung nasa front line kanina, mga kabataan daw kasi yung nagbabato. So nawalan siya ng malay, dinala daw siya sa ospital, tapos bumalik siya ngayon dito. Ngayon, paika-ikasa, nandun yung video na ipinadala ko sa inyo. Sa ngayon, Pia, mukhang uulan na dito sa may Ayala Boulevard. Wala na ako nakikita mga nagko-protesta, pero ang dami pa ng police, mga anti-riot police na naka-posisyon dito ngayon. Pia. Jonathan, sabi mo, di ba, meron ka nakita 12 kalalakihan na pinadapa. Hindi pa sinasabi ng pulis, no, kung bakit sila pinadapa at kung sila ba'y aarestohin o ano. Pero kanina habang nagre-report ka, ang dami rin namin ibang nakita. Siguro may mga at least 3 iba pang individual na nakita namin na hawak ng mga otoridad, no. Hindi rin natin alam, hindi malinaw kung sila ba ay aarestohin, dadalhin ba sila sa presinto o ano. Pero Jonathan, kanina kasi, nung una tayong nag-usap, no, nung una ka nag-report, may maraming mga pulis. Pero ngayon parang lalo pang dumami. May dumating ba na reinforcements nung nangyari itong mga panggugulo? Yun ang i-verify natin. Sir, reinforce, pwede magtanong. Wait lang, nakausap. Oo. Pero mukhang meron dumatay ng mga reinforcement kasi nakita ko nga dumami rin yung mga pulis na nandito kanina. Naapulan na rin nila pala, Pia, yung apoy sa sinunog na gulong sa container van. Alam mo, ang ginawa nilang strategy para maapulan ang apoy na yun. Kasi meron naman din dito ang Bureau of Fire Protection o mga taga-DFP, pero ang ginawa nila, para makalapit sila dun sa may gulong, para maapulan nila yung apoy, nag-take cover yung bumbero, pinalibutan sa traffic police na may shield, at unti-unti silang lumapit doon sa container van para maapula yung apoy ng gulong. At that point, saka sila naka-abante na lahat yung mga pulis. Nung umabante yung bumbero na papatay sa apoy, naka-abante na rin yung ibang pulis at nagpulasan, nagtakbuhan yung mga rallyista. Doon na naduwag yung hanay ng mga rallyista at naka-abante
yung mga pulis, kami narinig ako nagsisigawan dito, lalapitan ko siya. Oo. So, go ahead. Okay, so linawin lang natin, no? Kasi kanina sinabi ni Jonathan na yung container van ay nariyan sa may Ayala Bridge bilang barikada talaga kasi bawal ngang lumapit doon yung mga ralista. Kung narinig mo lang ako, Jonathan, no, ito bang bahaging to malapit sa Malacanang o papunta sa Malacanang? Yes, lapit sa Malacanang, tawid ng Ayala Bridge. Okay. Ng Malacanang yan. Naririnig mo po yan, nagkamel, dumaingay sa paligid ko. Oo. May mga dinadampot ulit, may mga dinadampot dito. Yung mga pulis. Bangketa ito, nasa gilid lang kami ng bangketa. May Okay. mga dinadampot yung mga pulis ng mga nakakulay itim na mga kalalakihan. Okay. Pero di ba kanina, Jonathan, nung nag-usap din tayo, sabi mo may mga inaasahan kasing darating pa yung mga nagmarcha papuntang Luneta. So, may nakikita ka pa bang iba pang mga nagpoprotesta na parating? Or nagpulasan na talaga silang lahat? Wala na ako nakikita ngayon, Pia. Mukhang nagpulaso na sila lahat dito. Dito sa, at least dito sa may area na may tapat ng Ayala Bridge. Kasi sinasabi ng mga pulis, nilagyan na nito ng barikada, yung tulay na ito. Sinabihan na yung mga presenta na huwag na silang dumaan dito. Papuntang Menjola, galing Luneta, handa kayo na ibang isa. Pero nangyari doon kanina, sabi ng pulis na nakausap natin na nasa frontline, na pumilit pa rin talaga yung mga nagpo-protesta daw na makasampas sa Ayala Bridge para yun ang gamitin, pakawid doon sa papuntang Menjola. Pero dahil nga bawal, pinagbabawal ng mga otoridad, yun, doon na nagkagulo, hindi sila nagkaintindihan. Oo, para malinaw din, no, Jonathan, magkaroon tayo ng ideya, gaano ba kalayo o kalapit yung Ayala Bridge sa mismong Malacanang Complex? Wala ako ngayon, Pia. Pagbaba mo ng Ayala Bridge, kakanan ka lang, isang kanto lang, kanan. Malacanang compound na yun, Malacanang complex agad yun, Pia. Kasi malapit lang talaga yung Malacanang sa Ayala Bridge. So mga oras na ito, Pia, ay umuulan na. Bubuhos na ang ulan dito sa Ayala Boulevard, Corazon, Marcelino, malapit sa Ayala Bridge. So, pero yung mga polis, hindi natitinag. Nakaposisyon pa rin sila sa gitna ng kalsada. Pinagawa na lang nilang panangga sa ulan yung kanilang shield. Nakaposisyon pa rin sila siguro para maiwasan na sila na makalapit ulit yung mga nagrarally dito sa may Ayala Bridge. Alright, at kanina, Jonathan, nakita namin, no, habang nagre-report ka, ay habang nagre-report ka, no, may nakita rin namin yung iba, parang hindi naman sila nakikilos protesta, pero nanonood, no? So, mamaya, aalamin natin kung, pag mas malinaw na, no, kung ilan nga ba ang naaresto, kung may naaresto nga ba, at kung anong magaganap dyan. Pero babalikan ka namin mamaya, Jonathan, ang dahil puntahin. Pinapasasa na sila, Pia. Oo. Jonathan, babalikan ka namin mamaya. Alright, sige. Hindi na. Okay, sige. Jonathan, mananatili muna kami sa iyo dahil nagkasabay-sabay, no, Jonathan, lahat ng mga pangyayari ngayon. Meron din tayong nakita live na kuha mula sa Davao City. Pero, so, Jonathan, okay, go ahead, Jonathan. Sir, anong kasalanan yan? Ba't natin dinampot? Pwede malaman? Wala, ayaw nila magsalita. Okay. Ayaw magsalita ng mga pulis na dumamo. Wala na sumakay ng kinuwento ko na nakadapa sa may bangketa. Wala, kinuha na sila ngayon, dinampot. Kita natin, pinusaso na sila. Inaresto na ng mga pulis. So, hindi natin alam kung saan sila dadalhin sa ngayon. At ayaw magsalita ng mga pulis kung anong dahilan, bakit inaresto yung mga kalalakihan na o yung ba, ikaw kaya sa pagdudog, yung gulong, container van kanina, at meron bang kinalaman doon sa mga nambabato. Pero isang pulis, may kwento sa akin yung isang pulis na yung mga nakakada nilang motor, pinagsisipa daw ng mga ralista. Yun ang kwento. So hindi pa natin pupuntahan kung ano yung mga motor na sinasabi nito na pulis na nakausap natin. At Jonathan, mukhang malakas. Dinawin ko lang, Pia, kung bakit from police side yung nakakwento ko, yung mga naibabalita. Kasi nandito ako nakapwesto sa sahanin ng mga pulis. So nagkakaroon ng gulo kanina sa likod yun ng mga pulis. At pinakaharap ko na sa kabilang side yung mga ralista. So yung mga na-interview ko lang sa side ko, yung mga pulis na humarap dito sa mga relihista na to kanina. Oo, Yeah. at mamaya magkakaroon naman tayo ng pagkakataon na makuha rin, no, yung panig ng mga ibang naaresto at syempre yung mga nagrarally din or nagkikilos protesta dyan kanina. At babanggitin ko lang, no, sana, Jonathan, kasi nakikita namin kung gaano kalakas na ng buhos ng ulan. Oo, so
mukhang parang kasi kanina may nakikita pa kami yung mga nakikinood, no, yung mga nakatambay, nakikinood, pero ngayon parang wala na ring ibang nag-aabang diyan sa gilid, no, or sa paligid ng Ayala Bridge. Meron pa rin, Tia. Marami pa rin. Okay, hindi lang kita sa camera. Oo, hindi talaga umaalis. Hindi ko nakita sa camera, pero dito sa pwesto ko, kita ko marami pa rin. Lahat na yung mga katira dito sa may kalsado nito, nagsilabanos talaga sila na kanilang mga bahay para wala siguro kung ano yung nangyayari. Kasi medyo maingay. Pag maingay kanina eh.